Naghahanap ka ba ng bed cover para sa inyong pickup and yung Top Flip Ultimate ay yung isa sa mga choices nyo? Well, dapat panoorin mo muna tong video na ito. What's up guys, Uwe here. So for this video, magbibigay ako ng 1-year review ko dito sa Top Flip Ultimate. And meron din ako ibibigay na announcement sa dulo ng video kung bakit ko ginawa tong review video na to. So yeah, let's get started with the review of the Top Flip Ultimate. Alright, so before we begin with the review, let's have a quick look around muna no Top Flip Ultimate. Ano nga ba yung mga features neto? So dalawa yan, merong Top Flip Junior tsaka Top Flip Ultimate, which is this one. Yung Junior is hindi mo siya na itataas tulad neto, so naitutupi mo lang siya para mabuksan yung cargo bed mo. Ano? So yun, features ng Top Flip Ultimate. Ito nga na itataas mo siyang ganyan, and kapag binuksan mo siya, so in-unlock mo ng susiyan dito, magbubukas siya ng 45 degrees. So, madali mong kunin yung mga gamit mo dito sa likod ng pickup bed. Ano? Hindi tulad ng Top Flip Junior na kailangan mong i-unscrew or i-unlock sa gilid, both sides. Then, itutupi mo yung panel na to. Ano? So, yun yung kinagandaan ng Top Flip Ultimate compared with the Top Flip Junior. And yun nga, etong cover niya, solid yan. So, hindi madaling sirain, hindi madaling butasin. Wala pa naman akong balita na may nakasira na netong cover at nanakaw yung gamit sa loob. Ano. So, yan, 45 degrees. And then, tulad nga nung nakita nyo kanina, pwede mo siyang itaas. Let's say, kung may ikakarga ka na medyo mataas na item, like hanggang dito, pwede mong gawin yun dito. And then, meron ka pang onting shade para hindi mabilad sa araw yung gamit mo na yun. Kung gusto mo naman ng totally waterproof, hindi mababasa yung gamit mo, may nabibili namang top mat na adventure tent na pwede mong ilagay dito as cover, or mga ibang pickup bed cover ano, na soft, yung pwede mo ipatong dito. Tapos yun pala, pwede mo din i-lock yan, so may 3 locks on each side para pwede mong itakbo ng nakataas kapag may karga ka na medyo mataas na item. Kung yung height ay hindi pa rin sapat, like for example, malaking grill or ref or what not, tulad nitong mga papakita ko dito, yan, nagkakarga din po ako ng gamit dito, hindi to pang formal lang. Pwede mong tanggalin tong cover o yung panel, itupi rather, parang tulad sa Top Flip Junior o yung mga ibang trifold na bed cover. Ano. So tanggalin mo lang yung screw magkabilaan. Hindi ko na itutupi lahat, pero 2 fold lang siya. Yan. So, meron ka ng additional space dito. Ano, pwede ka na magkarga ng mataas na gamit. So, yeah. I think that's pretty much it yung features ng Top Flip Ultimate. And then, yun nga pala, ito compatible siya sa sports bar ng Hilux Conquest. So, similar lang din naman to sa Ranger Wildtrak. Di ba, may sports bar din yun. And other make and model. May canal din siya dito para hindi tumatapon yung tubig dito sa loob ng bed, pickup bed mo. Ano? So waterproof siya. So yun lang yung mga main features or main highlight ng Top Flip Ultimate. And yun nga na-mention ko kanina, nalalak mo siya. So kahit naka-unlock to, buksan mo to, hindi yan magbubukas dahil naka-lock to. So pakita ko sa inyo. Kabit ko lang to, papakita ko sa inyo yun yung security feature na yun. Ano. So yan, tighten na natin yung screw ng panel. So baba lang natin to. So kapag sinarado ko siyang ganyan, hindi ko pwedeng buksan to kasi nakalock to dito sa tailgate. So another security feature yun. So yun yung mga features, quick look around ng Top Flip Ultimate. Kung gusto nyo medyo in-depth, meron po akong separate video on that one. Hanapin nyo na lang dito or sa description sa baba. But now, let's proceed with the review ng Top Flip Ultimate. Alright, so let's start with the pros ng Top Flip Ultimate. So, as mentioned nga earlier, nagbubukas siya ng 45 degrees. So, madali kang makakuha ng gamit mo. Hindi tulad sa Top Flip Junior na kailangan mong buksan to and then unlock yun. Unlock mo muna pala yun, tapos buksan mo to and then tanggalin mo yung lock dito sa magkabilaan para ma-flip mo yung panel. Ano. Like with this one, yan, bukas lang and then maaabot mo na yung items mo dito sa likod ng bed. So for example, kahit yung mga nasa bandang gitna, tapa ka lang sa stepboard mo and then abutin mo yung gamit mo. Ano. So yun, mas madaling makakuha ng items dito sa likod ng bed mo. Number 2 is yung kanyang security
and toughness. So, tulad nga nung pinakita ko kanina, kapag nakalock yung top flip ultimate mo, hindi mo pwedeng buksan to basta-basta kahit hindi mo i-unlock yung tailgate mo. So, secured na secured pa rin yung item mo. And also, hard lid siya. So, hindi madaling sirain or hindi madaling butasin and whatnot. So, hindi makukuha yung gamit mo sa loob ng bed mo. No? So, safe na safe talaga yung mga mahalagang gamit mo dito sa likod ng pickup bed mo. No? So, yun yung kinagandahan ng Top Flip Ultimate. Well, same din naman to sa Top Flip Junior kasi almost the same panel lang naman yung ginagamit nila. But yun nga, yun yung kinagandahan ng Top Flip. And also, since hard lid to, pwede kang magpatong ng gamit sa likod. Na-try ko din itong tayuan, pero sabi ng mga staff sa Top Up Philippines, Top Up Cover Philippines, up to 20 or 30 kilograms lang yung kaya nitong hard lid na to, no? Trifold na hard lid na to. No? So, yun, I would not advise or suggest na gawin nyo rin, pero I'm just saying na natayuan ko na to and wala namang nasira. Pero yun nga, durable naman siya kahit paano, and yung mga hinges niya, yan yung mga arms and whatnot, tsaka tong strut or yung damper niya, buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. So ang ginagawa ko lang, inisprayan ko lang ng mga lubricant para hindi masyadong lumuma or bumigay agad yung mga joints na to, no? Yung mga pivot points na to. So yun lang yung maintenance na ginagawa ko dito sa Top Flip Ultimate. Ano? So wala pa naman naging issue sa pagbukas and whatnot. So gumagana pa rin siya and pretty good condition pa rin. Ano? So pang ilan na yun? Security, durability, tapos ease of accessing your luggage or yung cargo mo dito sa likod ng pickup bed. So, pangatlo na yan. Pang-apat is yun nga, pwede mo siya itaas ng ganito. So, for example, kung medyo ikaw yung tipo nagkakarga ng mataas na gamit, hindi yun talagang nagkakarga ng madaming gamit. Like parang occasionally lang nagkakarga ka, like for example, tulad ng ref and whatnot, tulad ng pinakita ko kanina, pwede mo siyang itupi itong panel sa taas para magkarga ka ng mataas na gamit. Ano. And yun nga, so yun, flexible, semi-flexible yung Top Flip Ultimate compared with the Top Flip Junior or ibang trifold cover na itutupi mo lang siya and then pretty much exposed na yung buong or lahat ng gamit mo dito sa likod ng bed. Ano. So flexible yung pang-apat, flexible. So isang kasama sa flexibility or pagka-flexible niya is pwede mong gawing tulugan to. Lalo na kung yung binili nyo yung Top Flip Ultimate na walang sports bar, yung pang G, E, tsaka J na Top Flip Ultimate, mas maluwag yung space nyo nun. So pwede mong gawing tulugan to, lagyan mo lang ng top mat, outdoor adventure tent, tulad ng mga nakikita nyo sa car camping, ibang car camping vlogs ko kung saan ginamit ko yon. So dito ako natutulog sa likod, lagyan ko lang ng self-inflating mat dito, and yun, may tent na ako dito. Ano? So hindi siya ground tent, parang in between siya ng RTT tsaka ng ground tent. Ano? So yun yung kagandaan sa Top Flip Ultimate. So flexible ka, pwede mong gawing tulugan, pwede kang magkarga ng mataas na gamit. Ikaw, kung anong creativity mo, actually pwede mo rin gawin siyang limesa. Like for example, may overlooking, tupi mo lang to, tapos gawin mo siyang patungan ng pagkain, whatnot, and drinks mo. Ano. So yun, flexibility. Yun yung pang-apat na pros ng Top Flip Ultimate. And lastly, for the fifth one is yung waterproof niya, pagka-waterproof niya. No? So, as mentioned, 1 year na nga to, hindi pa naman bumibigay yung mga goma. So actually akong ginagawa maintenance dito sa mga goma na to, basta kina-car wash ko lang, and that's pretty much it. Hindi ko siya nilalagyan ng mga pang-revitalize ng goma and whatnot. Buhay na buhay pa naman siya hanggang ngayon. So wala akong nararanasang water leaking or pumapasok na tubig kapag umuulan, kahit malakas na ulan pa yan. Ano. So yun, may mga instances lang na napapasukan ng tubig to kapag kina-car wash. So pressure washer, siguro yung mga nagka-car wash, tinututukan somewhere sa mga parang weak points. Like sabihin natin dito sa part na to, yung mga gantong part na to, kasi talagang malapitan na tutukan, doon talaga papasok yung tubig. Kasi kung makikita nyo na malapitan dito, na bebend yan. So kapag na-expose sa pressure, pwedeng pasukan ng tubig sa loob. Pero in a rainy condition or rainy scenario, hindi naman talaga siya papasukan.
Kahit kapag ako nagka-car wash mismo, hindi naman napapasukan ng tubig to. Basta tamang distansya lang nung pressure washer mula dito sa top lip ultimate, hindi na mapapasukan yan. Kapag sinadya lang talaga na malapit ang tutok ng pressure washer, like for example dito sa mga gilid na to kung saan yung sports bar, o kaya dito sa may kanal na to, talagang papasukan ng tubig yan. And also kapag may mga dahon-dahon dito or debris na nag-stuck dito sa kanal and nag-overflow yung tubig, yun, papasok talaga yung tubig sa loob. Pero on a normal, rainy condition, hindi po siya pinapasukan. Kahit gaano kalakas yung ulan, hindi ito pinapasukan ng tubig. So patungkol dun sa leak na nabanggit ko kanina, nanggagaling siya doon sa isa sa mga bolt dun sa may kanal. So yung seal sa ilalim ng bolt na yon nag-deteriorate na and dun pumapasok yung tubig. So very important talaga na linisin nyo yung kanal na yon para hindi mag-deteriorate or masira agad yung mga seal o yung goma. And also nasa pagkakakabit talaga yan. So kung hindi maayos yung pagkabit nila at hindi maayos yung paglagay ng sealant, talagang may maglilit dyan. So yun, waterproof siya, except na lang talaga kapag tinutukan mo ng pressure washer na malapitan. Hindi naman kasi normal yun eh. But yun, waterproof siya para sa akin. So yeah, those are the pros ng Top Lip Ultimate. So doon naman tayo sa cons ng Top Lip Ultimate. Alright, so now with the cons ng Top Lip Ultimate. So pinaka-biggest con niya is yung space. So makikita nyo dito, meron nga siyang mga armature dito, yung kanyang mga legs and whatnot, kung ano man term na tawag nyo dyan. So kapag sinarado mo to, hindi ka pwede maglagay ng matataas na item dito, kung saan tutupi yung kanyang mga paa. Kasi kapag may item dyan, like for example sabihin natin ito, makikita nyo tatama na yung rod, tapos hindi mo na siya masasara. So yun yung disadvantage. Kumakain ng space tong Top Lip Ultimate. Lalo na dito sa part na to kung saan siya nakabolt or nakaklamp sa bed mo. Malaking space yung kinakain yan. So hindi ka na pwede magpatong ng malalaking gamit dun sa may taas ng wheel well. So yun talaga. Biggest con niya is kumakain siya ng space. And aside from that, another con is yung price niya. So, nung binili ko to 58,000 siya. So, may kamahalan talaga, And I think usually yung mga ibang bed cover na trifold is somewhere around 30k, and less. Basta na doon sa price range na yun. Ito nasa, 58,000. I'm not sure ngayon. Baka siguro nagtaas, baka 60 na or something and whatnot. Pero expect nyo na somewhere around 58,000 yung Top Lip Ultimate. And another con ng Top Lip Ultimate is hindi talaga siya trifold. Kasi 2 beses mo lang siyang maitutupi. So pakita ko sa inyo. So pag natanggal mo na yung screw, matutupi mo lang siya once. And on the second time. So hanggang ganyan lang yung kanyang tupian. So hindi siya completely trifold. So may maiiwan ka pa ring space dito. Hindi ka pwede magkarga ng sobrang haba or malapad na item na matangkad. So, yan, ganyan lang siya. Now, don't get me wrong, pwede mo tanggalin yung panghuling panel na yon. Pero may maiiwan pa rin bar sa gitna. Yung bar na yon ay para hindi mag-misalign yung left and right ng mga paa niya. Another issue or another con naman dito is etong mga kabitan ng screw niya sa panel. Kapag nakataas ng ganyan, may tendency na matanggal yung mga screw na yan. Lalo na kapag nag-off-roading ka tulad ko. Minsan, makikita ko na lang na nahuhulog na to. And may mga instances din na etong screw hole na to, nawawala sa alignment. So, lumuluwag yung bolt. So, ang madali lang remedy doon is lagyan mo ng thread lock or something para hindi madaling lumuwag and whatnot. Pero yun nga, hindi nila ginagawa yon nung kinakabit nila. So yun, may mga instances talaga na lumuluwag tapos nami-misalign yung thread na yun, nung lock. And another con is hindi siya completely dust-proof. So sa na-observe ko, napapasukan pa rin ng alikabok dito sa area na to. Dito. And then may mga instances na banda doon sa loob, yung mga taas ng wheel well na yun. So kung gusto niyo ng dust-proof, well,
top flip ultimate is not 100% dust proof. And last but not the least na con ng top flip ultimate is yung kanyang keyhole, ano? So kung makikita nyo na malapitan, over time, itong keyhole na to, nagko-corrode siya. Tulad yan, makikita nyo sa gilid, yung mga puti-puti na yan, parang kalawang yan. Kaya ngayon ang ginagawa namin, kapag nagka-car wash kami, hindi na namin binabalik o hindi namin nilalagay yung takip ng keyhole. Kasi pag nakalimutan, yung tubig na yon, nai-stuck lang doon, and yun yung nagko-cause ng corrosion dito sa parang outer circle na itong keyhole na to, ano? So nangangalawang siya. Kaya yun, hindi na namin binabalik yung keyhole cover. Mini-maintain na lang namin to by spraying lubricant dun sa keyhole para hindi mangalawang yung internals niya. And bago ko pala makalimutan, ito pa yung isang con ng Top Flip Ultimate. So, yung Top Flip Ultimate na compatible sa mga sports bar ng Hilux, Conquest, tsaka ng tawag dito ng Ranger Wildtrak or any similar make and model, basta may mga sports bar, merong fixed panel dito sa likod ng rear windshield mo, no? So hindi mo yan mabubuksan, hindi yan natatanggal, nandyan lang yan, fix yan. So hanggang mga mabababang item lang talaga pwede mo ikarga banda dito sa likod ng cabin mo, no? So yun yung isa pang con ng Top Flip Ultimate na compatible sa mga sports bar or load bar and whatnot na mga pickup ngayon, ano? So hindi kayo sure na kung Top Flip Ultimate ba or Junior kukunin nyo muna yung Junior kasi pwede naman kayo mag-upgrade ng Ultimate. So same panel lang naman kasi yung ginagamit nila. Ang pinagkaiba lang is merong ganito yung pampataas, pero the rest is pretty similar with the Ultimate and Junior. So kaya ito, nakita nyo, pwede mo siyang gawing Junior yung Ultimate. Kasi basically Junior lang naman siya na nilagyan ng pampataas para pwede mo siyang buksan ng 45 tsaka pwede mong gawing itaas completely. So yun, kung hindi kayo desidido na Top Flip Ultimate ba o Top Flip Junior, kunin nyo muna yung Junior. Kung medyo hindi kayo satisfied sa Junior, then pa-upgrade nyo ng Ultimate, ano. So yeah, bago natin tapusin itong video to, other remarks dito sa Top Flip Ultimate. So yun nga, una-una yung keyhole cover niya, kahit tumakbo ka ng mabilis. By the way, yung keyhole cover pala niya is magnetic. So, parang papato mo lang dito yon and then magnet nga siya. Kahit tumakbo ka ng mabilis, hindi siya natatanggal. So, natry ko siya somewhere around 100 kilometers per hour and hindi naman siya natatanggal. So, tinanggal ko lang ngayon kasi yun nga, yung corrosion issue dito sa keyhole. Kapag iniwan mo yung takip after or during car wash, tapos iniwan mo lang siya after or kahit pag umulan din, naiiwan lang yung tubig dito and yun nga, nagkukos ng kalawang dito sa may parang outer ring ng keyhole. Kaya tinanggal ko siya. Pero yun nga, hindi siya natatanggal kahit mabilis yung takbo mo, ano. So goods yung keyhole na yun, keyhole cover na yun, ano. And yun nga, pinang off-road ko to. Kung nakita nyo naman sa mga previous vlogs ko, na-try ko na to a couple of times ng nakataas. Yung naka ganito. Siyempre, naka-lock. Normal lang naman yung may onting swaying at saka onting ingay, ano. Kasi madami rin nagtanong sa akin nandun sa mga previous Top Flip videos ko na normal daw ba yun, sir, na maingay, na gumagalaw. Yes, normal po yun. Mas okay yung nagpe-flex ng kaonte kaysa hindi siya nagpe-flex. Kasi kapag hindi nagpe-flex, most likely mas mabilis yan masira, no? So yun, normal lang yun. Huwag kayong kabahan masyado, ano. And yun nga, na-try ko na siya nung nakaganto, nag-off-road a couple of times. Wala pa namang nasisira dito sa Top Flip Ultimate. And walang nami-misalign. Tong apat na paa na to, hindi pa naman siya nami-misalign. Ang issue ko nga lang talaga is itong mga parang lock ng panel. Minsan natatanggal. Tapos yung thread niya, yung pinagtitreadan, minsan nami-misalign. Yun lang naman. The other stuff, wala akong issue, ano. Tapos itong tali, buong buo pa rin. Tsaka yung velcro dito sa taas. Kahit mawala yung dikit ng velcro dito sa taas, naka-rivet naman siya dito sa panel na to. So hindi siya matatanggal, ano. Pati yung mga lock na yan, yung strap na lock. Tapos itong pantaas ng ganito.
So yeah, wala naman ako naging issue so far. No? So bumubuo pa lahat. Ang ginagawa ko lang na maintenance is spray lang ng lubricant dito sa mga to. Yan, tsaka dito. And yun, linis lang. Linis lang ng mga kanal para hindi mag-overflow at hindi pumasok yung tubig sa looban. Yeah, yun lang naman yung mga comment ko. Ito pa pala, yung dito sa may tailgate, yung bed liner dito sa may tailgate, umaangat lang siya. So kahit lagyan ng double-sided tape na 3M, umaangat pa rin siya. And itong latch na to, hindi din ganun ka-resistant yung paint niya. So natutuklap kung saan naglalak tong panel na to. And yun, may surface rust siya dito. Yun lang naman yung mga comments ko. And yeah, yun lang. Buhay na buhay pa naman. And the reason kung bakit ko ginawa tong review video na to, kasi hindi nyo na makikita tong Top Flip Ultimate na to kay Hyro. So tatanggalin na namin to, pati yung sports bar. Kasi yun nga, as mentioned earlier, yung biggest con niya is yung space na kinakain niya dito. So kung napapansin nyo sa car camping vlog, minsan tumatagal na kami ng 3 days or 4 days. And we're moving into overlanding style. So bumabiyahe na malayo, out of town for like more than 3 days, or nasa kagubatan or off-grid for a couple of days. So kailangan madaming bit-bit na foods, madaming bit-bit na gamit and whatnot. So yeah, kailangan namin ng space dito sa likod ng pickup. Kasi initially naman akala ko like overnight lang kami and whatnot. Pero yun nga, na-enjoy ko na yung pag-overlanding. Kasi car camping is a gateway to overlanding. Yun, kailangan na namin ng space dito sa likod. So nakita nyo yung kay Kel, nagpalit na siya ng canopy kasi kailangan niya ng space. Pero yung sa akin, abangan nyo na lang kung ano ilalagay natin dito. So madami tayong option. Pero yeah, abangan nyo na lang talaga. Yun. Just to add on sa space issue, minsan yung gamit namin nandun na sa loob. Like for example, yung mga pagkain namin and personal na gamit na yung personal gamit na hindi mo naman madalas kailangan kunin. Like for example, yung mga damit, yung mga pagpapalitan mo, pwede naman ilagay dito sa likod yun. Pero yun nga, sa case namin, nilalagay na namin siya dun sa loob. So lalo na pagkasama namin sila Tipsy tsaka si Water, medyo masikip na sa likod dun sa kanila. Kasi yung gamit namin, tapos yung gamit pa nila, nandun na sa gitna. So yun, kailangan namin talaga ng space dito sa likod ng pickup. So abangan nyo na lang kung ano ilalagay natin dito in the following videos. So I hope medyo excited kayo. Same sa pagka-excite ko. Yun, tatanggalin din namin to, i-DIY namin, tatry namin i-DIY. Kasi gusto ko munang picturean to ng walang top flip tsaka walang sports bar. Like short, clean era. So kapag sinabi kasing clean build, yun yung parang simpleng mags tsaka gulong lang and lift and walang sports bar. Yun, makikita niya yung mga sa IG, usually yung mga naka-Hilux, yung tinatanggalin lang yung sports bar. Yun, short clean era, then bago natin kabitan ng something else dito sa likod. So yeah, stay tuned na lang guys kung ano yung kakabit. And thanks for watching. So don't forget to like and share this video. And kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na for more videos in the future. Like car camping, off-roading, detailing, ano pa ba? Mga upgrades dito sa Hilux at sa Innova, and yun. So yeah, once again, thanks for watching and see you on the next vid. Bye!